Ikinakahiya ko ang bahay namin dahil mahirap lang kami pero nakakakain naman kami araw-araw. Sa aming lahat na magkakaibigan, ako lang ata ang may pangit na bahay at sira-sira pa kaya nahihiya talaga ako na magpunta sila. Tawagin na lang natin siyang Rhea. Nag-aayos siya ng mga gamit para umalis dahil kailangan niyang pumunta ng bayan. Pero biglang dumating ang kanyang kapitbahay kasama nitong dumating ang kanyang kaibigan na tawagin na lang daw nating Shera. Hindi handa si Rhea sa pagdating ni Shera. Medyo nasurpresa siya dahil kinakahiya niya ang kanilang bahay. Mahirap lang daw kasi sila pero nakakakain naman araw-araw, nakakabili ng kahit anong gusto pero nang dahil sa bagyong Odette ay nasira ang kanilang bahay. Wasak din ang kanilang bubong at unti-unti pa lang napapaayos ang kanilang bahay simula nung 1 taon pero hindi pa tapos ang kanilang kusina. Kaya nahihiya talaga si Rhea sa kanyang mga kaibigan dahil sa lahat ng magkakaibigan sa kanila lang ang pangit at sira-sira ang bahay. Ang gusto sana ni Rhea kapag may pumunta sa bahay nila ay stable na ang kanilang kalagayan at maayos na ang kanilang bahay, hindi sa ganitong sitwasyon. Masaya pa sana si Rhea dahil una niyang nakita ang kanyang kaibigan na kapitbahay lang nila na tawagin na lang daw nating Aiko. Alam naman kasi ni Aiko kung ano ang itsura ng bahay nila kaya tinawag siya ni Aiko sa pintuan habang nagpapahid siya ng lotion. Tinanong niya si Rhea kung pupunta rin siya ng bayan dahil sasabay na daw sila ni Shera. Kaya biglang-bigla talaga si Rhea nang makita niya si Shera, parang bigla siyang nawalan ng dugo sa kanyang katawan. Dali-daling tinapos ni Rhea ang kanyang pag-aayos dahil kailangan niya pang pumunta ng bayan para magpatahi ng uniform. Pero bago pa sila pumunta ng bayan, pumunta muna sila sa bahay ng isa pa nilang kaibigan na tawagin na lang daw nating Ayana. Ang bahay ni Ayana ay maganda, malaki ang terrace, naka-tiles at may flat screen din sila na TV at may malaking sofa. Pero hindi pa pwedeng umalis si Ayana dahil magtatanghalian pa sila kaya pumasok muna sila sa loob ng malaking bahay. Pagpasok nila sa loob, parang bigla na lang nanliit si Rhea kahit palagi naman siyang nasa bahay nila Ayana. At nang dahil yon sa nakita ni Shera ang bahay nila Rhea at ang bahay nila Ayana na sobrang laki ng pinagkaiba. Nagsalita pa kasi si Shera na sobrang komportable daw talaga ng bahay nila Ayana. At noong palis na sila papunta ng bayan, biglang may pumasok sa isip ni Rhea na paano kung bigla na lang siyang maliitin ng kanyang kaibigan, di sungalingalin mo. Paano na lang daw kung ipagkalat ni Shera sa iba nilang kaibigan na ganun ang itsura ng kanilang bahay at ganung klase ang kanilang pamumuhay. Paano na lang daw kung bigla siyang layuan ng kanyang mga kaibigan ng dahil sa sobrang kahirapan ng kanilang buhay dahil hanggang ngayon ay nag-overthink pa rin siya. Hihingi po sana ako ng payo dahil iniisip ko kung totoong kaibigan ko sila, hindi nila ako huhusgahan o mamaliitin kaya hanggang dito na lang Ate Chares. At ganito kasi yan Rhea, valid naman yung feelings mo na mahiya ka kasi feelings yun nga Ang feelings ay laging valid dahil nararamdaman yan, hindi naman yan kilos. Lalo na't bata ka pa, hindi mo pa alam kung paano bumuhay at bumuo ng bahay. Pero alam mo kasi Rhea, sa tuwing pumupunta sa inyo yung mga kaibigan mo, hindi naman yung bahay nyo yung pinupuntahan niya, kundi yung nakatira. Pero possible talaga na layuan ka ng mga kaibigan mo kung hindi ka titigil na pag-isipan sila ng masama. Kasi hindi naman nila hinusgahan yung bahay nyo, hindi nila hinusgahan yung katayuan nyo. Pero parang ginudge mo naman agad yung mga kaibigan mo, nalalayuan kanila dahil lang sa mahirap ka. Alam mo Rhea, kapag naintindihan mo na yung tunay na kahulugan ng salitang kaibigan, alam mo na hindi ka nila huhusgahan. Kasi dapat nga ikaw yung kauna-unahang nakakaintindi sa sitwasyon ng buhay nyo dahil alam mo na nasira yung bahay nyo nang dahil sa bagyo. Ano na lang kasi mararamdaman ng mga magulang mo kapag nalaman nila na kinakahiya mo yung pamumuhay at itsura ng bahay nyo. Kasi ganun talaga Rhea, kami mga magulang, nilalaban talaga namin pero hindi talaga sa lahat ng pagkakataon ay nananalo kami sa buhay. May pagkakataong talo, medyo dehado. Pero hindi ibig sabihin no na habang buhay na kayong mahirap, may pagkakataon para manalo. Iwasan mo na lang ikumpara yung bahay nyo, yung pamumuhay nyo sa iba mong kaibigan. Subukan mong maging proud sa mga kayang gawin ng magulang mo. Dahil hindi lahat ng tao kayang bumangon pagkatapos ng bagyo.